Bayan, magandang hapon, Lunes, Setyembre 2, 2024, Monday. Katulad po ng dati, ay kami po ay nananawagan at humihingi ng kapahintulutan na atin po itong idaan sa tamang proseso at panalangin dahil nga sa mga sumusunod na kondisyones, no? At bigay po natin sa Panginoon Diyos para at least meron po tayong tamang paggabay. Ano lang po yung ating mga ulo. At Ama, maraming salamat po. Nandito na naman po ang Kuya FTV. Lumalapit po at humingi ng kapahintulutan na nawa at sana ikaw po ang palaging lumikha sa amin. Ipinapanalangin po namin ang sandatahan at ang gobyernong ito na magkaroon ng magandang linaw ng kanilang isipan at harapin ang katotohanan sa kanilang kapabayaan na nakikita naman natin, Ama, na puro mga kalapastanganan. Muli, Ama, ay kami rin po ay humingi ng kapatawaran sa aming nagawang pagkukulang, Ama. At ikaw na rin po ang bahala sa aming mga kapatid na mga Muslim, nawa ay sumapuso ang pag-ibig at ang katahimikan sa bawat isa sa amin. Muli, Ama, nananalig kami ng aming panalangin ay iginawad mo, Ama, sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Marami pong salamat muli, bayan, sa inyo pong pagtangkilik, no, sa limitadong oras ng Kuya Ed. Pero ipinapagsawalang bahala na lang namin o walang kibot ang mga, alam nyo na, yung mga negatibong comment. Regarding sa mga patuloy na nagko-comment, ay kung may kabuluhan ang inyong mga comment, ibig sabihin, ang nag-comment ay may kabuluhan. Pero kung wala pong kabuluhan na nag-comment, ibig sabihin, ang comment niya ay walang kabuluhan. So, ganun lamang po, no? At para hindi po tayo madistract. At wag po tayo maniwala na mayan ay mga BBM. Yan po ay mga totoong tilawan. Para lang po maging panggulo at makagulo at ika nga makapag-rise ng hindi maganda tungkol dito. Kasi kung BBM sila, kasama namin sila ngayon. Tama po ba? Okay, sige po. At umpisa na po natin. Number 1 po ay binabati po namin at pinagpapasalamat ang ating mga kapatid na sandatahan sa patuloy ninyo pagiging neutral kahit hindi natin matawag na ito ay bulag-bulagan na. Dahil sa sobra ng pag-abuso ng National Police. Maging sa National Police po, kami nananawagan, okay pa ba kayo? Nasa wasto pa bang isip nyo o kailangan nyo nang magpagamot? Bang! Ganun na lamang po, kaya talagang malalaman natin kung ano po ang totoo sa kanila dahil kung ano ang kulay, kung ano ang puno, yun ang bunga. So, same feathers flock together po. At ang taong bayan po, para malaman ninyo, Philippine National Police ay hindi na nangangarap, hindi na po umaasa, naliliwanag pa ang inyong isipan tungkol sa kung ano ang inyong ginagawa. Malabo na po sa katotohanan na yan ngayon na umasa ang taong bayan na kayo ay maliwanagan dahil kayo mismo sa sarili ninyo, ito po ay inyong isinasara. So, maliwanag at maliwanag pa o malinaw pa sa sabaw ng buko. Okay? At pinapaabot lamang namin na ang inyong kakaharapin ay taksa-taksa at limpak-limpak na mga kaso na aabutin ninyo. Ang na-monitor ko po ang Supreme Court regarding this one ay worrying at nag-aantay na po kasi kung hindi po mag-file ng kaso ang legal ng Kingdom of Jesus Christ in a higher position or in a higher court ay nakikita natin mukhang hindi talaga magre-react yung ating kataas-taasang hukuman. Pero hindi po kami nananalig kasi bakit? May batas. Yun ang problema. May batas na kapag alapinin
at may kaabusuhan at pagmamalabis ang sinuman, departamento ka man, gobyerno ka man, o ano ka pa man, ay may batas ang kataas-taasang hukuman para ipatupad. Kaya kakengkuyan po ang inyong ginagawa na hindi po kayo mag-react sa panawagan ng taong bayan. Muli po ay amin pong pinaalalahanan na ang 2025 ay mid-year election. At ang nakapagtataka, ang lahat ng may kaso ay nasa kabilang partido. Nasa partido ni MMM. Hindi ba na? Wala ba itong appropriate consultation kung pagpalagay na natin ikaw ay na national party? Palagay na natin, we are belong to the national party, tapos tumakbo ko, may kaso ako ng child abuse. Sa palagay mo ba, hindi dapat akong i-question o questionin mismo ng national party? Oy, Kuya Ed, may kaso ka ng abuse, hindi ka po pwedeng or tumakbo dahil ito ay paglabag at sa panuntunan ng nationalismo party. Wala, no? Wala. Kaya nagiging sayang ang mga kandidato o tao na naghahangad na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo nang dahil sa inyo. Kaya patuloy po kaming nakikiusap sa aming kapatid at kabaro na si Colonel Kerubin, na sana ay makapag-isip ito ng tama at wasto. Hindi dahil sa national party at ang posisyon ngayon ng gobyerno ay national party, yung kanyang dangal at kabayanihan na ginawa ay maaapektuhan lamang ng dahil sa mga partido na wala namang mabuti at maayos na programa para sa taong bayan. We are not against kay Kuya Ariel Kerubin because we are highly saluted that this person is a Baylor man. A Baylor officer. Baylor ka nga, pero naandun ka sa itlugan ng mga, alam mo na sir, nasasaktan kami. Hanggat maaga pa, lumipat ka sir. Kay kung diyan ka, maaantala ang ating programa para sa tunay na reforma at pagbabago para sa kapasidad at kakayanan natin na magserbisyo sa taong bayan dahil ang iyong pinaglalagakan. Ambot lang sir. Mauna. Mauna lang sir ang tanging may tutulong ng tropa mong mga Marines dito sir sa Mindanao. We are shouting, we are yelling, we are making our source high that masayang ang serbisyo mo, sir. Masayang. May mga partido, sir, na tamang-tama ka, sir. May mga partido, sir, na nag-aantay sila sa iyo, sir. Dahil may kapakinabangan sa iyo at may nagmamahal sa iyo. Deeply, sir, dahil alam nila na may kapasidad ka at kakayanan. Hindi na yung mapapasinungalingan, sir, because you are a Medal of Baylor. Some record title. Kuya, huwag ka magalit, Kuya Kerubin, ha? Sir, huwag ka magalit. Baka magalit ka, God damn it, big boy. Mahirap, sir. Ang sinasabi lang namin, sir. Nasasaktan kami, sir. Sa totoo lang, kaya kang iboto ng taong bayan, sir. Kahit wala kang partido. Dahil alam nila ang kapasidad mo na ibinubuwis natin ang ating buhay sa kapakanan ng taong bayan kahit mismo ang taong bayan na yan ang siyang sumisira sa atin at hindi nakakakita sa ating mga sakripisyo. Pero kung dyan ka, sir, sa National Party, well, ang panawagan namin, sir, bilang mga Marines, ay sana ipakinggan mo. Kasi sayang, umaasa at nananalig kami, sir,
na hanggat malayo pa, that is not your final decision to make, but we're hoping that to engage, no, to engage condition, bound to bound, ika nga, kumbaga sa sasakyan, sir, bumper to bumper na to, sir. Ipupush namin yung goddamn bumper na yan, sir, just to go on mute. We love you, Sir Colonel Kerubin. Pero kung dyan ka, sir, you're wasting the time. O, sir, pakiramdaman mo, sir. Pakiramdam mo yung tinig ng tropa, sir. Pakiramdaman mo ang tinig ng AAP na umaasa. Tignan mo, sir. Huwag na isama, sir, yung PMP kasi alam mo naman, dirty games. Wala, mga mokoy. Ano, sir? Tayo na lang. Plus yung taong bayan, okay na yun, sir. Okay. Yun lang, sir. Ang lambing namin ay nawa ay makita mo na kami nakikiusap. Sayang, sir, Medal of Valor ka, tapos mapunta ka lang sa partidong, agay. Alam natin, sir, marami kang upper class. Marami tayong upper class dyan na mista, but that is not the reason why, sir. Kung pababayaan natin. Upper class nga, sir, pero hindi naman nagsiservisyo ng tama sa taong bayan. Anong tawag doon, sir? Sir, kami nakikita natin, sir. No. Hindi yan, sir. Hindi makakaligtas, sir, sa papamayan. No, sir. Hindi makaligtas. Kitang-kita. May mga sinasabi tayong statistical evaluation, personal evaluation, and etc., sir. But we push on this gratitude and we shout in one word, sir. Please, choose the right flag to win this race. Kailangan ka namin, sir, at kailangan ka ng taong bayan. Saludo kami, Sir Kerwin. Huwa. Then secondly, bayan, ay si Attorney Rodante Marcoleta. Si Attorney Rodante Marcoleta hanggang sa ngayon, bayan, ay patuloy na sinasangga ang mga aligasyon. Patuloy na sinasangga ang mga istorya na mali sa katotohanan, especially when BP Sara show up in the hearing on the Congress regarding 2025 proposed budget. Ang mga kulokoy ng mga partido ng MPA, hindi nila alam na si BP Sara ay isa sa pangalawa sa Departamento ng Republika ng Pilipinas at ang gusto nila rito ay mapahiya si BP Sara. Again, bigyan natin ng katarungan si BP Sara. Sa kanyang pananahimik na minsan lang magsalita pero soterado. Soterado yung mga komunista sa Kongreso or sa Senado. Diba? But still there is a person in a soul defending, cracking their stupidity na mali ang kanilang pakikitungo sa kay BP Sara base sa constitutional law at batas. Ito ay isang klaro na demolition job para mapahiya si BP Sara, pero tignan mo naman, ang Diyos hindi muato sa katarantaduhan, ang Diyos muato sa klaro. So binigyan ng idea ng Ginoo si BP Sara, kay attorney man na si BP Sara, o di yan lang ang maganda, na manungkulan ay merong alam sa apropriedad ng batas. Hindi mga iba dyan, idinaan lang sa Viva Films at GMA7 nang nagpakatuta sila ng mga year of 1980, tapos that's entertainment, tapos bigla na lang manungkulan at maglingkod. Tingnan nyo na ang nangyari, sala-salabat na katarantaduhan. Walang maayos sa programa, puro sila pagnanakaw. At makakapal pa ang muka. Kasi bakit? Sanay sila sa plastikanan. Your Honor. So ano na nangyari kay Your Honor? Until now, there is no Your Honor. Tanga ang putang ina. Kababaeng tao, putang ina, dinuraan sila harap-harapan. Diba? Risa Hontivirus. Dinuraan sa mukha. Pweh! Diba? Then, marami on sudden bayan. But this one, Attorney Rodante Marcoleta,
kung nasusubaybayan nyo yung kanyang mga sinasabing aksyon, malilinawan po kayo na ang taong pong ito ay may abilidad at may kakayanan to constrain, to evaluate and clarify the ruling of the court because attorney po ito. Yan po ang mga tao na pwede po nating sabihin isugal ang ating mga boto. Kaysa yung biglang, tining ting ting, tining ting 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 ting, nagbudot, ting 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 ting, hanip, si budot boy, tang ina, sinabayan pa ng isa. Karimari-marim, nakakahiya kayo. Pagbibigyan namin kayong tumakbo pero hindi namin kayo pagbibigyan manalo. Mga anak kayo ng anak kayo ng Viva Films. Mga nakakaya. Hindi na ba yan? Hindi na po pwede. Ang 24/7 na ginagawa namin pagsasakripisyo ay hindi na namin ipagkakatiwala sa mga katulad nyo na mga gago. Ang tagal, pinaikot-ikot nyo kami, alam nyo, ang taong bayan, madali lang. Napakababaw lang ng taong bayan. Napakababaw. Ang sabihin mo lang sa kanila na umasa po kayo na meron po kaming programa. Pero sa likod, nanakawin namin ang inyong pera. Hey! Sana ba, bitch? Sa pag-aakala nyo, ganyan pa uli ang dadatnan nitong lintik na 2025? Halalan ng mga buhaya? No. Kung nagpo-project kayo na manalo kayo at pumosisyon, kayo ba kayo? Your operation is merely burn out. Alam na po namin, nag-aantay lang po kami ng tamang timing. At nananalig po kami na darating po ang time sa panawagan po namin magmula Luzon, Central Luzon, Visaya, at especially ang Mindanao. Very easy to approach. Sabi nga sa Visaya, ayaw mo, pagbantay mo ba? Ugma na sa eleksyon, tanawi daw, kung mudaog ka. Naintindihan niyo po? Sa tatagalogin ko. Hindi, kabalo naman ako. Alam ko naman naintindihan ninyo. Dami-dami natin dyan sa NCR. Mostly related and status being given by PSA. Ang lahat po na naandyan po sa Manila, squatter man yan o professional, is Bisaya. Kaya mag-explica naman ako dari ng Bisaya, kabalo ko na daghan. Dagang mulingon. Uy, tingin na. Kabalo man si Kuya Ed magbinisaya. I love you all. At ito nga po, ipinaghahanda po natin ang Prospective 01 of 2025 mid-year election. Bayan, atin po ang 2025 mid-year election. At hindi na po natin pahihintulutan ang mga buhaya. Ang kanang buhaya, bayawa ka man, butiki ka man, giko ka man. Wag na po kayong maghangad na magkandidato o tumakbo o mag-file. Pagod na po ang taong bayan sa ginagawa ninyong katarantaduhan. Dumarating na nga po sa kanta namin, we're losing our faith. Pakatandaan nyo po, we are losing our faith. Alam niyo po ba ang pamilya na kapag nagutom, di po ba, kumakapit sa patalim? Kumakapit sa patalim. Pero kapag ang mamamayan ay gutom at may patalim, yun po ang problema. Kasi hindi na po yung kakapit sa patalim. Naanas yung patalim. By hook o by crook. Salamat po, Kuya Joseph. Thank you po. Maraming po salamat. Nakatulong po yan para sa tribo, yung ginagawa po ninyo yan. And then, sa ganitong admiration,
Salamat po. God knows. Thank you po. Thank you. Sa ganitong admiration, tignan nyo. Paano nyo masasabi na ang taong bayan ay pilit na papanig sa BBM? Bayan, baka pwede naman, tignan naman natin yung accomplishment, bayan. Tignan lang po natin ang accomplishment. Kung meron pong accomplishment, total, meron namang accomplishment. Yung pagsisinungaling niya doon sa sauna niya. So, ended story na po si BBM. We are ended story regarding BBM. But this particular mga growth na mga buhaya, crocodiles, na gustong to sympathize their, sabi nga na BP Sara, is script. Galing mo talaga. Ate Sara Bunso, ang galing mo talaga ba? Banging their own. Ano, dampot isa? Dampot isa kayo sa Agila ng Mindanao. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, kahit ano pa ang paninira meron kayo, bistadong pistado, kitang-kita po. Yun po ang masakit sa katotohanan. Kitang-kita ang inyong interes at ang inyong alibay sa mga sitwasyon na to. So malinaw po na kung po pwede, ay total hindi pa po ito final, bayan. Talagang we are working regarding the record and specification ng mga kandidato. Ilalatag po ni Kuya Ed yung mga kandidato na yan. Babasahin po ni Kuya Ed yung mga kandidato na tama, wasto, at merong kabatiran at kaalaman tungkol po sa kung ano po ang batas. Hindi po tungkol sa kung ano ang binubutas. Merely on this, BBM, you have to decide. You have to choose peacefully. Kailangan mo nang magpahinga. Pwede mong pahinga, kailangan mo to. Obvious na. Putang na, kahit sabi mo pang, isang kaban pa yan, o isang sako pa yan, puta, kahit ilagay mo lahat sa, lakus Mariosep, BBM. Hindi ganyan ang aming mga pananaw nung una mo kaming kinausap. Pledging with the circumstances of truth, defying and help each other arm to prosper and to have to change. Dahil ang mga dilawan ay nilulustay ang pera, pati na ang bulawan. Di ba? Nakapasok ka sa amin nung malaman natin na, di ba, itinakbo ni Pinoy. Kasama yung isang magaling, yung ginto ng Pilipinas. At we're hoping also na ibabalik yan sa tamang panahon, yung bulawan na yan, yung ginto na yan. And then, ano ang ginawa ni Duterte? Bayan, magalit man kayo, partido man kayo ni BBM, pero ito ang totoo. Tulog kayo ng mga panahon na yun. Inakala nyo lang na puro lang krimen. Pero hindi nyo ba alam na mayroong mga parating? Pagpalagay na natin, gaya nga ng text ng isa, kasi kuya ganito, bakit i-compromise niya na maging probinsya tayo ng China? Check! Tama po. Bakit i-compromise ni Tatay Digong ang salitang sugot siya o payag siya na maging probinsya tayo ng China? Okay, isarado natin ang topic. Payag ba siya? Ano ang sagot niya? Wala pa. Kasi wala pong nagtanong sa kanya, bakit po ganyan ang inyong adhikain, ang inyong pronunciation in one of the public interview or talakayan na sinabi niyo mas mabuti pa? Mas mabuti pang maging barangay tayo o probinsya ng China kaysa ang mamuno. Alam na. Pero hindi po, especially po, hindi po ang taong bayan papayag na tayo ay maging probinsya ng China. Dahil lahat po ng drugs, syndicate, gambling, ay galing po sa China. Tanungin mo sila, bakit hindi sila nagda-drug syndicate sa China?
Patay sila. Bakit hindi sila mag-syndicate sa China? Patay sila. Bakit hindi sila mag-gambling lord sa China? Or drug lord sa China? Patay sila. Eh dito, sa atin, sa DOJ, kapag drugs involved ka, VIP ka. Kapag syndicate involved ka, VIP ka. Kapag ikaw ay heinous crime involved, VIP ka. Kapag ikaw ay drugs involved, VIP ka. Ang ganda sana ng programa nung Philippine Constabulary, yung license to kill. Abuso lang ba? Kasi ang PC nun, abusado talaga. Kasi sila ang sinasabing priority arm ng Pilipinas after the war. Pero kung meron ng Army noon, meron ng Air Force noon, at meron ng Marines noon, well, sa mga babangong mga opisyalis ng ating pamahalaan sa darating na mga sandali at araw, they are planning to materialize the Philippine National Police and to clean internally sa lahat ng may kasong involvement, drugs man yan, performance in duty man yan, will be slashes in their duty with particular cases. At magre-recruit po ang Pilipinas ng mga bago, bata at maayos na pulisya. Well, PNP, Philippine National Police Academy, itlugan lang yan ng buhaya, strategy. Masakit man pakinggan pero tignan mo, ilan na ang nakagraduate sa Philippine National Police Academy? Ilan na rin ang may kaso sa kanila sa Philippine National Police Academy graduated? Ito ba yan, ating pong talakayan, ito ay para maintindihan natin. But supposed to be, yung contingent plan na sinasabi ko nung nakaraan, ayan ho yung nakapaloob, yung mga contingent plan na yan, para to distill and to clean the Philippine National Police. Kita nyo doon sa, mamaya kasi topic po natin yan. Yan po ang perspective. Perspective 2 is BBM administration. Ang masasabi ko lang po sa BBM administration ito, as part of our perspective is concerned, you have to choose, rightfully to choose. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Brad. Mr. President, huwag na. Kasi bakit? Alam mo naman ang katotohanan. Bakit ka kasi nagpauto dyan? Diba? Bakit ka nagpagamit sa Romualdez? Alam mo naman na ang tungkulin, yung tatay ni Tambaluslos, ay siya ring sumira sa reputasyon ng iyong ama. Pero bakit parang takot ka, parang meron kang iniiwasan na ganun. Ganun ba kasi siya nakakaalam na gumagamit ka? Well, yung truth na ganyan, mahirap yan i-consider na senaryo or alibay. Diba? Kung magpipinsan kayo, alam ng pinsan mo na kategorya mo, balat mo, pagkatao mo, bituka mo eh. Siyempre, sabihin niyan, Bong, ako ang ilagay mo doon ha. Putang ina, pag hindi ako nilagay doon, ha? Ako mismo magchismis sa taong bayan na ganito. Tapos ang istorya. Laglag na sab si BBM. Dampot isa. Kasama pa yung spatter. Sabi ng butike. Kaya ba yan? Negative talaga. The BBM administration now facing all the responsibility and liability facing in all of the cases academic na ganito po ang mangyayari, no? Truth on that act, but wala
Ano bang problema? Bakit putang ina? 'Di ba? Ang totoo niyan, because of your being silent, you accept that the accusation is true. So kung true yung ganyan, ayaw mo manggaling, may mga taong kasing ganyan, lalo mataas ang pride pero mababa ang IQ, ganyan ba? Ang pinakamaganda niyan is to decide. Bayang Pilipinas, ipinagpapasalamat ko po ang inyong suporta sa akin bilang inyo pong naglingkod na Pangulo. Pero sa likod nito po ay maraming pagkukulang ang inyong Pangulo. Maganda pa yun. Oo. Okay pa na. Inihihingi ko po ng tawad ang lahat ng aking pong kalapastanganan at pagsisinungaling sa inyo. Na hindi po ako naging merit at hindi ko po nakuha ang kapasidad na inyong gusto. Ako po ay taos-pusong magbibitaw. Maganda pa. Kaysa i-retaliate mo through the act of scenario na kunyari, nagbanggaan na naman. Dati na naman yan eh. Ayaw lang bumangga eh. Bakit hindi ka magpalabas ng Doña Paz? Doña Paz, yung kayang-kaya lang tumakbo. Pagkatapos yun ng target, bang! Di tapos ang istorya. Lahat ng barang, bang! Hindi naabot ng isip, no? Hindi nakayanan. Kasi nga, brother, may party na naman. At pagkatapos ng party, brother, maganda ang talakayan, doon punta tayong Canada, bayan. Yun ang mali eh. Sa totoo lang, ang dapat sisihin dito, hindi si BBM, kundi ang mga advisor sa likod ni BBM na walang inisip kundi ipahamak ang katayuan ni BBM. Hindi sila nagbibigay ng constructive and positive material condition. Pangulo, ito po ang maganda. Pangulo, ito po ang gawin natin. Huwag ka po maniwala dyan sa buhaya na yan, putang nanakawin lang ang pera, pagkatapos niyan wala na, mananagot. Mananagot ka. Sila ang nagnakaw, pero ikaw ang mananagot. Yes. Dahil ikaw ang Pangulo. Dapat, kaysa, I think on the last page, I will be crucified. Bakit hindi ko kayo unahin? Tangina naman, Kuya Bong, naalala ko pa yung picture mo nakasama sino ba ito si National President Nelson Salapudin na we compromised that we were supporting you as honorable member of the Philippine Eagle. Pero ano nangyari? Ito na lang, kung matuwid ka, bayan, umpisan kita sa Eagle sa Fraterna, kung matuwid ka, kung totoo ka, sapat mo lang kaming binayaran dahil to support the internal program. Maraming nakikinig ngayon na belong to the Fraternal Orders of the Eagle, Philippine Eagle. Maging ang mga retired AFP, active in AFP, pinaniwala mo. Kasi ang pulis, hindi mo yan mapapaniwala. Isa lang kulay niyan. Diba? At ang taong bayan, pinaniwala mo. Nilabas mo pa yung expose na may pahilak-hilak mo pa. Appeal mo si Imelda. May pamano-mano mo pa kayo kay BP Sara. Pero ang ama ni BP Sara, na which is formerly President Roa Duterte, are not enough to accept you. Why? Kasi nga, nakatanggap na sila ng report na ikaw ay isa sa mga report. O di ba? So ngayon, si Rosales, MJ, instead na ang ganda-ganda ng tawag nyo, person resource,
resource person. O tangina, resource person o kinalamitin. O kinam. O tangina niya, resource person, ginilitan ninyo, pinatulo nyo ang dugo, pero nanalo ba kayo? Ako nga, Your Honor, ang lahat ng kaso ko may hearing. Itong tao na to, nahiringan. Puro kayo supalpal. BBM, parang awa mo na. You have to choose the rightful choose. Hindi mo na makakaya at mapapaniwala ang taong bayan. You are not fit to decide what is true, what is right, and what is just. Anak na pala kang bukid, BBM. Namitin. Dapat meron ka rin, alam, ano mo yan talaga pagkakasala mo. Dapat naglagay ka ng isang managerial division department sa Malacanang. Do I look right? Do I am decided right? Is this proposal is good to our people in our country? Do I have to choose and to decide? Wala Kahit siyang kailangan party. Let's go party! Ting, taran, ting, ting, tarita, ting. Yate. Bakbak pa mo. Tapos bandang huli, yung kanilang resource person, okay na namituyin. Ang resource person ni MJ, si Adasa. Kajaming mo. Sas bilat. Bray na ina, kumbaga sa Bicol ba? Pastilang manulay sa taga-Samar. Okay na namitin sa Ilocano ba? Sa Bisaya, sa Mindanao, yawa. Hindi mo na counter, hindi mo na isip. Yan ang nasira sa'yo. Hindi mo siya inisip, hindi mo siya nakita, hindi mo siya nakitang parating. Hindi ka naglinis. Siya. Kuya, I am not provoking any trouble. Kahit sabihin mo pa na destabilizer si Kuya Ed. Hindi magsabi pala ng totoo at katotohanan lamang base sa basically and physically knowledge. Nakilala ka namin, alam na namin. Diba? Pagtotoohan sinabi, stabilizer! Ang kauban, si equalizer! Bayan, 60 plus na po. Nagserbisyo po. I gathered some activity prior on that, but clearly, nakita po na. Hindi ang tao, dahil sa ang tao ay silent lang. Wala itong saysay at hindi ito. But the perspective is very clear na you are not enough today on your duty and responsibility to the nation and the people. You have to resign. Okay ba yan? At iwan ko na ang pakiusap ko kay Pulakay bilang presidente. Pero nasa sayo na yan. Kasi alam na alam mo kung ang tao ay nagsasalita ng totoo o hindi. Mayat! Mayatun! Kamusta? Sandro, kamusta? Sabi ng butke. Perspective 3 is the kingdom of Jesus Christ filing and appealing to the Supreme Court regarding the forcefully violation that being conducted by Philippine National Police.
Itong gwapo. Bawat kilos at bawat galaw, bawat violation is appear to the case. Lumalabas ang dami, limpak na kaso. Kung merong 1,500 na case, putang ina, only in the Philippines and be characterized by the Philippine National Police. Yay! Congratulations! National Police. Hindi man lang naisip ninyo na ang sahod at ang nilalamon ng inyong pamilya ay galing sa taong bayan. Kasi hindi na kayo tatalaban yung salitang kinakain. Hindi eh. Nilalamon ng inyong pamilya ay galing sa kaban ng bayan at sa buwis ng taong bayan. Wala eh. Sarado na po ang inyong isipan. Pero hindi nyo alam, bukas po ang tanggulan. Sarado ang inyong isipan, bukas naman po ang tanggulan. Tatanggapin po ng tanggulan ng ating bansa ang lahat po ng kaso. Sus pastilan manulay. Entering the case number cha-cha-cha for Abalos. Case number cha-cha-cha for General Marvin. Case number cha-cha-cha kay Diwata Torres and the lot of almost 200 ranking officer from Police Lieutenant, Lieutenant, hanggang sa Police Coronel, Cornel. Hani pa, tangina, nadali mo kami doon. General Diwata Torre, may pulso. Tangina, may pulso. Gago, may pulso. May pulso ang Bulawan, may pulso ang Ginto. Strategically, you are digging. Kahit pa may ginto, si Pastor Kibuloy, kasi yan ay mga naging representative ng 2009 ng mga tribo rito for religious activity. Tangina. Taga Davao pa yung mga kinuha yung mga treasure hunter digging operation. Dito, ayaw nyo mag-digging diha. Dire. Manolo Portich na. Malay-balay na. Kadingilan na. Wao na. Cagayan de Oro na. Tangina, solo nyo pa. Basta may kontrata tayo. 60-40. 60 sa holder, 40 sa atin. Meron ako dito na 21 area. Kasi nga hindi ninyo iniisip. Kasi nga hindi iniisip ni BBM na dapat bigyan niya ng pansin yung ating local treasure hunter. Dapat ipas niya ang isang resolusyon na nagbibigay ng autorisasyon na pwedeng maghukay, magbungkal ang isang grupo ng treasure hunter. Basta ang usapan sa bansa at sa gobyerno ibebenta ang Bulawan. Para at least meron tayong sinasabing Bulawan, madagdagan. Katulad ng ginawa ni Marcos. Di ba? Kaya nga napautang niya ang Russia, ang China. Ngayon, kung sino pa ngayon ang pinautang ni Ferdinand Marcos, ang inutang na pera, gumawa lang ng atomika. Yun din ang ipinantatakot sa Republika ng Pilipinas. Meron ba nakaisip sa inyo? Puta ba, singilin natin. O sige, kung hindi kayo magbabayad, bigyan mo ko ng ballistic missile dyan. Yan. Wala nakaisip ba? Ang inisip ninyo ay ang remain na pera ng human
Wealth for Humanity. Kasi malaki pa yan, 250 billion, tama ba yan? As exactly. Sa kada isang certificate is 250 billion. Ilang certificate yan? Ilang 250 billion yan? Madam Imelda Romualdez San Marcos. Kung ako maging presidente, hihingi ako ng tulong sa grupo ng mga treasure hunter. Dahil klaro na mabibigyan niya ng suporta ang pangangailangan ng taong bayan. All I have to do is direct the DNR to use backhoe and dump truck. Yan din ang style ng DPWH. Hindi yan pag nag-usap ang mayor at ang DPWH, hindi yan dadaan sa walang ginto. Sa walang butang. Dadaan niya para sagasaan nila ngayon yung treasure. Lumang tugtugin na yan, alam na yan, pero hindi nga nagre-react ang taong bayan dahil nasa kanila ang poder at position at power. Pero in fairness, pero kung ito lang, bura lang isip, wag mo na yung BBM, wag mo na yung Duterte dyan, wala mo na. Ito lang, bukas isip lang, magpalabas ng batas na maging legal ang operasyon at tungkulin ng gobyernong asistiya sa operation yung mga local treasure hunter natin sa kasunduan at usapan na ibabaligya ang makuha sa gobyerno. Di tinalo pa ang Talianos Clan, ang Talianos Gold. Hindi Hindi po. Ibang ginto. Natapat tayo sa ibang ginto ang interes sa putang ina. Ay nako, Kuya BBM, please. Ay, darating ang time, masopla kang bigla dyan. Hindi na karapat dapat pa para sabihin, pasensya ka na Mr. President. And you know the time is enough. Enough is enough, Mr. President. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam mo naman ang tama't mali eh. Putang ina, kahit sabihin mo pa na you are in the clouds of glory. Alam mo ang tama't mali. And you know what is true. What is just. And what is right. Yun lang ang hinanakit ng taong bayan. Why? Why you are still ignoring the truth that being happen in in our government, in our country. Well, kung talagang hindi mo gagawin yung bagay para makita ito, well, dito sa mga tao mo, kay Abalos, kay Marbil at saka kay Diwata Torre, ang kaso sus Mariosep. Uy, laki ng babayaran for danyos pervicious. Proper. Maniwala ka. Kahit pa 100 kayo. Kahit 100 pa kayong general na magtulong-tulong. Ibebenta nyo yung property nyo para makabayad lang. At perspective 4 is one word, one choice. Reform and people power. Lagi po naming sinasabi ang bagay na ito. Nakakalimutan nyo po na base po sa saligang batas, ang taong bayan po ay may kapangyarihan. Hindi naman kayo naniniwala kasi initinuturing nyo kasi batas ay batas. Hindi naman kayo nagbabasa kasi nakauna na. Tangin ang buhay yan. Bayan, muli ay hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa tungkol po dito at ang amin pong binabalita sa inyo ay hindi po masasayang ang inyong pagod. Hindi po masasayang ang inyong pagod na makinig at magtiwala sa programa na ito ng Kuya Ed. Direct to the point na may mangyayari.
At nakakasakit lang ng kalooban. Ang target pa ng ating usapan ay sila pang mga nanunungkulan. So, bayan, on the Comprehensive Act of the Welfare of the People ay hindi po lingid sa ating kaalaman na ito po ay nababiolate na. Pero sa amin ay manindigan po tayo at maging kalmado lamang po kayo na nandito po ang mga katulad namin, mga nagre-report or vlogger, ano ba tawag nyo sa amin, vlogger ba to? Pero sige ho, nandun na po ang sitwasyon natin ng Kuya Ed TV. Hindi po kami bibitaw, nabigyan po kayo ng mga analysis tungkol po sa mga kung ano ang dapat natin gawin. Kasi kung makikita nyo yung i-on ko yung comment section, makikita nyo galit na galit yung mga kunyaring BBM pero dilawan pala. Utang na bandang ulit tulad ni Miss Rose, sino pa ba ito? Ganyan. Tapos ano ko sa IT namin, Sergeant, paki-anong nga ganito ba? Padipay lang, dipay. Klaro. Dati una, Lubredo. Tangina, biglang Lubredo, bigla na lang BBM. Tapos sila pa yung putang galit-galit. Magnanakaw, kriminal, yung mga Duterte. Kasi mga pinsan nilang namatay, mga puser. Nakakaya. Pero sige lang, enjoy sana kung i-on ko. Pero alam mo naman, tumatanggap po ang Kuya Ed TV ng mga comment. Basta responsable. Kung may kabastusan ang comment, hindi ko po tinatanggap yun. Kasi bastos po yung nag-comment. Pag medyo bobo ang dating ng comment, hindi ko po tinatanggap yun. Kasi bobo ang nag-comment. Kung may pagkasiga at siraulo yung dating ng comment, ay hindi ko po pinapatulan yun. Kasi alam ko, bastos at siraulo ang nag-comment. Pero kapag ang comment ninyo ay isang klase ng pagsasalaysay sa katotohanan at damdamin na merong bukang liwayway at pwede natin pag-aralan at pwede isang guni sa mga darating na mga araw at panahon na maging isang matibay na panukala para sa kapasidad at kakayanan ng taong bayan na siyang magbebenepisyo, magpapasalamat po ang Kuya Ed. Kasi natututo po ang Kuya Ed. Dagdag pong kaalaman. Pero kung pagbuka pa lang, mura na agad. Kago ka agad nga, kaputang nila mo, mamamatay ka na rin tanda pa. Matatawa ka lang. Sabi ko nga, gunggong na ni. Wala na ito sa oras at wala na itong saysay. Bagkus makikipagtalo ka lang sa taong mangmang. Kaya kayo dyan, yung mga friend sa request, tapos walang profile, ingat po kayo, bayan, ha? Kasi rito, meron po ako rito mga 300 to 400 requests for friend. Pero po wala mga picture, no? Pero may ginagawa naman ng IT natin na gapangin ganyan. Lumalabas puro mga Lubredo boys and girls. Nakakatawa. Kaya po, kung gusto niyo po maging friend si Kuya Ed, lagyan niyo naman po ng magandang profile para responsable naman po ang profile natin na masabi ni Kuya Ed, ito, may pakay ito na mabuti at maayo para sa bayan. At gano'n na lamang po. Nagpapasalamat po ko sa inyong mga gift. Sa matagumpay nating talakayan sa ilalim po ng pangalan ng ating The God Almighty. Sa inyong mga gift at heart. Umaasa po ko. Please like, share, and comment. Na rin po, subscribe na rin po kayo doon sa ating YouTube channel. Kaya lahat pa ng ating activity rito, dina-download ko po sa ating YouTube channel at Kuya Ed TV YouTube channel. Opo.
So, dumarating po tayo sa punto na let us say adios but not goodbye. Napaaga po kasi ng kalahating oras yun sa akin. Constructive naman po yung mga topic, especially yung pangyayari ng, alam nyo ba, parang nadiligan sila ng tubig doon. Parang yung mga pulis ay nakakita ng nakakita ng bulldozer pagdating ni Bibi Sara. Utang ina, walang matikas eh. Wala yung mga ngal-ngal na Marbil at saka Diwata Torre. Di ba dapat? Ma'am Vice President, I am General Torre, will be your escorting you and providing you security here at ganito. Wala! Wala pang pati kahit Colonel man lang. Wala! Major na lang. Wala! Kapitan na lang. Wala! Putang na tenyente. Wala! Master Sergeant na lang nandun na. Guilty ako. Takot sila ba? Baka bigla silang matuklaw o kaya lapain ng kuko ng agila ng Mindanao. Very obvious po, pero we are thankfully to our God na matagumpay naman pong nakapagdiwang ng anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ ang ating mga kapatid doon. In fairness po sa kanilang mga pagsasakripisyo. At ang malupit doon, yung statement na binitawan ni BP, walang makasangga, sapak lahat sa mukha, papak, kaliwang. Believe ko. Kami po ay hindi pro Bongbong, BBM. Hindi rin po kami kalaban ni BBM. But we are very proud na kami po ang naghatid sa upuan ng pagiging presidente ni BBM. At hindi naman po kami pro Duterte at hindi rin po kami kalaban ni Duterte. Bagkus, kami po ay katulad nyo. Yung mga taong nagmamasid at nagmamanman na nag-aaral sa kung ano ang katotohanan na po pwede natin mapakinabangan at makita natin positibo sa lahat. Especially ang kapakinabangan ng taong bayan. So muli po ay kalaban po kami ng mga dilawan. Nakakahiya. Nakakahiya pero walang hiya eh. Alam namin ang motibo nyo, pag-awayin ninyo ang BBM at ang Sara o ang Duterte. Pag nagkasakitan, sasabihin nyo na lamang, taas kilay naman dyan, bye. Gonggong. Sige po, at nagpapasalamat po ang Kuya Ed TV sa inyo pong mga gift. Maraming salamat po. Napaaga po ang Kuya Ed TV dahil namimiss ko po kayo sa mga pagkakataon. At inuulit ko lamang po yung mga gustong magkaroon ng message friend acceptance dyan. Lagyan nyo naman ng kahit mukha naman ng gorilla. Wag naman yung putang na walang mukha yung inyong mga profile. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras at pagtitiwala. Iniiwan ko po sa inyo ang aming palaging niyayakap na salita. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat, ang puso sa inang bayan. Pwede po natin gamitin yan sa lahat ng gustong magmanungkulan. Kahit po sa sarili lang, magagamit nyo po ang katagang yan. Yan po ang kataga ng kalayaan. Kuya ETV po. At direct to the point. Thank you po. Maraming salamat po.